Hey guys, this is Dancel. I worked in Dubai for 3 years and now I am back again in the Philippines starting a new life. So in this video, share ko lang sa inyo kung paano kami nag-save ng money para makapag-start ng new life dito sa Pilipinas. Kasi ang dami pa rin nagme-message sa akin kung paano daw kami nakapag-save. So I'm just gonna share with you the formula that worked for me and Kurt nung nag-decide na kami na magsisave na kami para umuwi. So just a disclaimer, this is just purely savings. Wala kaming investment na pinut up ni Kurt noong mga panahon na yon. So I'm just gonna share with you the formula that worked for us. First is you have to be decided that you really wanted to save. Kasi at the end of the day, kapag hindi ka talaga decided na magsisave ka na, kapag meron ka naisipang gastusin, iisipin mo lang na meron kang naitatabi dun sa savings mo, papalitan mo na lang, blah blah blah. Pero let's be honest, hindi natin napapalitan yung mga savings na ginagamit natin para sa kapritsyo natin. So, that's the first thing. Be decided that you wanted to save. Second is you have to decide how much you want to save every month. So, every month, me and Kurt, we decided to save 33.33% of our salary. So, walang palya yun. Nag-start kami mag-save ng, I think, August or September of 2024. Next is where will you save it? So, for me and Kurt, what worked is we have it in physical cash. So, every month, wini-withdraw namin yung pera namin na isi-save and then ilalagay namin siya sa isang envelope or dun sa pinagsasave namin. And then, hindi talaga namin yun gagalawin at all unless badly needed lang talaga. So, hindi pwedeng kung sino man na may gumalaw sa amin nun nang walang abiso sa isa't isa. Another important thing is have a budget. So, kami, we really set a budget for it out. Kasi meron, sasabihin ko sa inyo exact. So, 600 each every month yung budget namin. So, sa 1,200, nandun na yung grocery namin, nandun na yung pagkain namin sa labas, everything nagagastusin namin na magkasama kami, ibinabawas na namin dun sa 1,200 na. Tapos, kapag naubos na yon, tsaka na lang kami maglalabas ng another pera. Pero as much as possible, within a month, kailangan dun lang namin mabawas yung gagastusin namin. Para sa aming dalawa. Kasi pag personal, like, for example, ako, hindi ko naman para ibawas doon yung pang skincare ko, di ba? So, para sa aming dalawa, yun na yung budget na nakaset talaga. Next is, you have to cut off on unnecessary expenses, especially if alam mo naman na uuwi ka na ng Pinas. Kasi sa amin ni Kurt, for the entire 3 years, ang subscription lang namin ay Noon, which is ako lang nagbabayad doon kasi ako lang naman mahilig mag-Noon, and then Netflix. So, yung Netflix naman kasi, sobrang sayang na nga rin yun kasi bihira na rin namin magamit. Pero yun lang talaga yung subscription na meron kami for the entire 3 years na nagstay kami sa Dubai. And we were just fine. Wala rin naman kaming na miss out na anything just because hindi kami nakasubscribe sa other platforms. I cannot say na we were very strict with tracking our expenses. It's just that we have a set budget and dun lang talaga namin ibabawas. Wala kaming notes na ilalagay yung lahat ng ginastos namin. That didn't work out for us. Trinay ko yon na ilalagay ko lahat ng ginastos ko. Pero parang tamad na tamad ako so hindi ko siya tinuloy. Kaya what worked for us na talaga is we have the budget and dun lang talaga namin ibabawas yung lahat ng gagastos namin for the both of us. Well, kagaya sa case namin, hindi talaga namin na-hit yung goal namin kasi nga nagkaroon ako ng accident. Kurt had to resign. So instead na madagdagan nga yung savings namin na babawasan, di ba? Pero it's just enough. Still enough. It's still enough na makapag-start pa rin kami dito sa Pilipinas. So nabawas namin yung renta namin, security deposit, yung mga pagbili namin appliances and all, and then yung unang months na nag-treat kami sa family, yung mga ganon. So, savings talaga is very important if you really wanted to start fresh. Well, I'm very fortunate talaga kasi I have a work na inuwi from Dubai to here sa Pinas. Pero if wala siguro mas magbabawas kami ng expenses, hindi kami lilipat sa 14,000 na apartment, and then siguro hindi mo na kami kukuha ng sasakyan or basta ganun, lilimitahan namin. So, it comes with a budget lang talaga kasi ayaw namin mag-overboard kami or lumagpas kami dun sa budget namin and then maubos na yung savings namin. So, right now, I can say na we're living a little comfortable life. Hindi kami ganong naghihirap, wala kaming utang. And yeah, what's good about it is yung lifestyle na meron kami sa Dubai, parang nadala namin siya dito sa Pilipinas kasi yung spending talaga namin ni Kurt, very little lang. Siguro nagmahal lang ngayon, gawa ng gas. And of course, mas lumalabas na rin kasi kami. Kasi
para saan pa kami umuwi, 'di ba? Ito nga yung pinaka-reason kasi kung ba't kami umuwi, para magkaroon naman kami ng time na lumalabas, na nagda-drive and all. So, at least yun na lang yung reward namin sa sarili namin. But apart from that, we don't have unnecessary spendings. So far, hindi pa ako nagpupunta ng mga coffee shops para bumili ng kape. And yeah, wala rin akong any So, wala nga kaming Netflix ngayon. Ngayon pa talaga kami walang Netflix. Kung kailan naka-work from home ako. Ano pa ba? So yeah, yung lifestyle talaga is sinustain namin. So yeah, that's it. That's what worked for us. Kayo rin, share nyo rin sa akin or sa amin kung ano yung mga saving habits nyo para pare-pareho tayong yumaman and maging comfortable sa buhay. And maging mindful sa mga spendings. So yeah, bye! See ya!